Kayo ba'y nakapasyal na sa Northern Luzon? Kung hindi pa, abay, samahan nyo na ako sa biyahe kong ito. From Bukawe, Bulacan, maglalakbay tayo patungong Tuguegarao City sa Cagayan via ang bagong highway sa Villaverde Trail o mas kilala sa tawag na Malico Highway. Halika't pasyalan natin ang mga nagagandahang lugar dito sa Pilipinas. Hi everyone, this is Babsky. Welcome to my channel. Babsky TV. Subscribe naman dyan. Good morning and welcome again to my channel. This is Rene of Babsky TV. Sa araw na ito, lalakbay tayo galing sa Bulacan papuntang Cagayan Valley na mahigit kumulang 10 hours ang biyahe o 460 kilometers na ating biyaheng norte. Papasyalan natin at lalakbayin natin na guriang Eastern Luzon segment ng Northern Luzon Loop. Please like, share, and subscribe. Nandito tayo ngayon sa Candaba Viaduct. Ang Candaba Viaduct na kilala rin sa pangalang Pulilan Apalit Bridge ay isang 5 km viaduct bridge na bahagi ng North Luzon Expressway at tinatawid ang Candaba Swamp sa pagitan ng Pulilan, Bulacan at Apalit, Pampanga. Ito ay itinayo noong 1977 na may habang 5.3 kilometers at dating may 4 lanes kabilaan. Noong 2017, ito ay in-upgrade para maging 9 lanes. Sa kasalukuyan, under construction ng 3 pang lanes para magiging 12 lanes ito. Nasa dulo na tayo ng SCTEX dito sa Tarlac SCTEX Tollgate. Yang exit na yan sa right ay ang Central Luzon Link Expressway. Yan ang umpisa ng CLX patungo sa Cabanatuan City. Pasok na tayo ang Tarlac Pangasinan La Union Expressway dito sa Tarlac TPLEX Tollgate. Ito ang pinakaumpisa ng TPLEX na patungong north towards La Union. Nandito na tayo sa Carmen Rosalex TPLEX Tollgate. Dito tayo mag-e-exit patungong Tayug at San Nicolas going towards Malico Highway. Nandito na tayo sa town proper ng Rosales, Pangasinan. Up ahead ay ang crossing kung saan ang left ay papuntang Carmen towards Dagupan at Baguio City. Ang right ay patungong Umingan, Pangasinan at San Jose City, Nueva Ecija. Magra-right turn tayo dito towards Tayug.
Pasok na tayo sa bayan ng Santa Maria, Pangasinan. Approaching na tayo sa bayan ng Tayug, Pangasinan. Ito ang junction sa Tayug na kung saan yung right ay papunta sa San Quintin, Umingan at saka sa San Jose City. Kakaliwa tayo dito towards San Nicolas papuntang Malico Highway. Ito ang town proper ng San Nicolas, Pangasinan. Mapapansin nyo guys, parang magpipiesta dito. Hindi ko nga lang alam kung kailan. Napakaraming banderitas sa daanan natin. Kita natin mga bundok dyan sa unahan ay ang Caraballo Mountains. Yan ang tatawirin natin towards Santa Fe. We are now entering Malico Highway. Itong bridge na ito ang palatandaan ng umpisa ng Malico Highway. From here, paakyat na tayo mag-zigzag road papunta doon sa Barangay Malico ng San Nicolas, Pangasinan at ng Malico, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Villa Verde Road or popularly known as Malico Highway ay dumadaan sa bundok ng Caraballo Mountain Range sa pagitan ng Pangasinan at Nueva Vizcaya.
Nagsisimula ito sa San Nicolas, Pangasinan at nag-emerge sa Maharlika Highway sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ang kalsadang ito ay isang alternative route na mabagal na daloy ng traffic sa Dalton Pass galing San Jose City papunta at galing sa Cagayan Valley. Mga 2 to 4 wheeled vehicles lang ang pwedeng dumaan dito, gawa ng mga sharp curves nito na pwede lang sa maiiksing sasakyan. Uminto tayo dito sa isang view deck para ma-appreciate yung kapaligiran. Mapapansin nyo dito guys na may mga pine tree na. Ibig sabihin lumalamig na yung environment. From here, madadaanan natin maraming mga pine trees. Ito ang sikat na isang view deck. Yung may 3 pine tree na yan. Napaka-epic yan. Maraming dumadaan dyan ng mga turista kasi maganda yung tanawin dyan sa view deck. Napakaraming view deck dito. Makikita nyo yung isa dyan sa unahan, no? At saka dyan sa kaliwa. Hinto ulit tayo dito sa view deck na to para makakuha ng magandang video. Yung 3 pine tree na yan, yun yung nakita natin sa kabilang side kanina na magandang view deck. Another view deck, stop tayo. Yung nakikita nyong road dyan sa baba, dyan tayo dumaan kanina paakyat dito. At yan ang Pangasinan sa baba. Hindi lang view deck sa marami dito. Marami din dito mga campsite kagaya nito na nasa kaliwa natin na tawag ay Candao Campsite. Nandito na tayo sa Mangili Tindaan War Memorial Park, dito sa Malikot, San Nicolas, Pangasinan. Madadaanan sa Maliko Highway ang isang war memorial ng World War II kung saan naganap ang Battle of Villaverde sa pagitan ng mga US at Philippine forces laban sa mga Hapon noong February to May 1945. Ang Villaverde Trail ay naging daan ng mga Persang US at Pilipino upang matawid ang Caraballo Mountain papuntang Cagayan Valley. At bilang pag-alala sa giyerang ito, ipinatayo ang war memorial na ito na may relic ng isang Sherman M4 tank na dinarayo ng maraming turista. Ayun sa baba yung war memorial. Ayan. At ito yung entrance. May bayad ang pagpasok dito. Entrance fee 50 pesos per head. 0 to 3 years old free. Pero pwedeng pumasok ng motor, tricycle, saka 4 wheels kasi dun sa loob ay pwede mag-camping. Itong marker na ito, yung Maliko Viewpoint, ito yung bahagi kung saan yung paakyat na magtatapos. Magmula dito, dyan, papuntang Nueva Vizcaya, pababa na yan. Puro pine tree.
mga bundok sa baba at yung plains ng Pangasinan. Nandito na tayo sa Barangay Maliko. Itong barangay na ito, ang Maliko, ay nahahati sa dalawang probinsya. Yung kaliwa ay Maliko, San Nicolas, Pangasinan, at yung kanan naman ay Maliko, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Dito sa Maliko, hindi lang campsite sa view decks ang meron dito. Meron din ditong waterfalls. Itong sa kaliwa natin ay papunta sa Hingi Waterfalls. At yan sa pakanan na yan, papunta naman yan sa Imugan Waterfalls. Nandito na tayo sa Barangay Imugan ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. We are now here at Santa Fe, Nueva Vizcaya, kung saan mag-merge tayo sa Maharlika Highway. Yung pakanan na yan ay papunta ng San Jose City towards Manila. Yung kaliwa naman ay papunta sa Cagayan Valley, Isabela sa Cagayan. Welcome to Cagayan Valley. We are now approaching the town of Aritao, Nueva Vizcaya. Ito yung crossing na kung saan yung pakaliwa ay papunta sa Ambuklaw going to Baguio City. Yung pakanan naman ay papunta sa bayan ng Dupax Norte at saka Dupax Sur. Nandito na tayo sa bayan ng Bambang, Nueva Vizcaya. Ito ang Bato Bridge na crossing the Cagayan River. Ito rin ang nagsisilbing boundary ng Bayumbong sa kanang Bambang, Nueva Vizcaya.
Nandito na tayo sa capital ng Nueva Vizcaya, ang bayan ng Bayombong. Hindi natin madadaanan ng town proper ng Bayombong kasi papasok siya dyan sa kanan. Interior town siya. Nandito tayo sa junction na kung saan yung pakanan ay papasok ng Bayombong, Nueva Vizcaya, ang kaliwa naman ay papasok ng Solano, Nueva Vizcaya, at ang straight ay ang bypass road going to Bagabag, Nueva Vizcaya. Hindi na tayo papasok sa bayan, dito na tayo dadaan sa bypass road. Magme-merge na tayo sa Maharlika Highway going right towards the north. Nandito na tayo sa junction ng Bagabag, Nueva Vizcaya. Yung straight na yan ay papunta sa town proper ng Bagabag, saka papunta rin yan ng Ifugao towards Banawe and Bontoc. Yung pakanan naman ay papunta ng Isabela at sa Cagayan. Ito yung San Lorenzo Ruiz Bridge crossing the Cagayan River towards Diadi and Isabela. Tatawirin natin yung bundok na yan sa unahan na part ng Cordillera Mountain Range. Welcome to Diadi, Nueva Vizcaya. Ito yung last town ng Nueva Vizcaya na madadaanan natin. Ang susunod na town ay part na ng Isabela. This is the boundary of Isabela and Nueva Vizcaya. So welcome to the province of Isabela. Yan ang Thy Will Be Done marker sa isang burol dito sa bungad ng Isabela province na isang welcoming sign para sa mga biyahero instead na yung usual na arko sa highway. Ito ay matatagpuan sa boundary ng Diadi, Nueva Vizcaya at Cordon, Isabela. Ito ay isang testamento sa Christian history, tradition at kultura ng mga tao dito sa Isabela. We are now entering the first town of Isabela na madadaanan natin. Ito ay ang bayan ng Cordon.
Yung kalsada dyan pa right, ayan ang papunta ng province ng Quirino. Next town is Santiago City, pero hindi na natin madadaanan ng city proper gawa ng kakaliwa tayo dito sa bypass road going towards Ramon Isabela. Matraffic kasi masyado sa loob ng Santiago City, kaya iwasan natin. Ito ang dulo ng bypass road at magme-merge tayo dyan sa highway papunta ng province ng Cagayan. Yung right ay papunta ng Santiago City, yung left naman ay papunta ng bayan ng Ramon, San Mateo going towards Tuguegarao City. At yung straight naman na yan ay papunta ng Cagayan Isabela going towards Ilagan at saka Tuguegarao City rin. Dalawang highway galing dito sa Santiago City papuntang Cagayan Province. Ito ay nasa east side at west side ng Isabela. Ang West Highway ay ang Maharlika Highway na dadaan sa Cagayan City at Ilagan City towards Tuguegarao City. Ang East Highway naman ay ang new alternative road going to Tuguegarao City via Roxas Isabela. Nandito na tayo sa bayan ng Ramon Isabela. Dito sa Ramon Isabela located ang Magat Dam, yung pakaliwa na kalsada na yan. Ang Magat Dam ay isang rockfill dam at matatagpuan sa Ramon Isabela. Ito ay umaharang sa Magat River, isang major tributary ng Cagayan River. Pinatayo ito noong 1975 hanggang 1982 at isa ito sa pinamakalaking dam sa Pilipinas. Ang dam ay nagsisilbi bilang irrigation, flood control at power generator sa pamamagitan ng hydroelectric power. Nagsimula ito mag-operate noong taong 1983. This is the town proper of San Mateo, Isabela. Yang pakanan na yan ay papunta sa Alicia, Isabela. Up ahead ay ang Cabatuan Junction. Pag diniretso mo yan, ayan papunta sa uptown proper ng Cabatuan at saka papunta ng Cagayan Isabela. Pag kaliwa naman, papunta yan ng Roxas Isabela towards Tuguegarao. Ito ang Magat Bridge na tinatawid ang Magat River na isang tributary ng Cagayan River.
We are now in Aurora, Isabela. Ito naman ang bayan ng San Manuel, Isabela. Nandito na tayo sa bayan ng Rojas, Isabela. Yung pakanan na kalsada na yan ay papunta sa Ilagan, Isabela, ang capital ng Isabela Province. Ito ang bayan ng Malig, Isabela.
Yung pakanan na kalsada na yan ay papunta sa bayan ng Delfin Albano, Isabela. 103 out. Yeah, they have a white baseball cap on. Not at the time, but they said they both say mid-20s, kind of light blonde hair, light brown hair. We had them on deck. Looks like Nandito na tayo sa bayan ng Quezon, Isabela. Ito ang Big Baka Agri-Eco-Tourism Park dito sa Santa Maria, Isabela. Makikita nyo dito yung malaking rebulto ng isang baka na very iconic. Yung nakikita nyong flat plains sa baba na malawak, yan ang umpisa ng province of Cagayan. Mountain range sa harapan natin, yan ang Sierra Madre Mountain Range. Ito yung Santa Maria Junction. Nandito yung famous bridge na isang buwan palang ginagamit ay bumagsak na. Yung Santa Maria Cabagan Bridge. Yung pakanan na yan ay papunta sa town proper ng Santa Maria at yung pakaliwa naman ay going towards Enrile and Tuguegarao City, Cagayan. Ito yung last town na madadaanan natin sa province ng Isabela. This is the boundary between Isabela at ng province of Cagayan. Welcome to the province of Cagayan. Up ahead ay ang junction, yung kaliwa papunta sa Tabuk, Kalinga. Diretso naman ay papunta ng Tuguegarao City. Nandito tayo sa bayan ng Enrile, Cagayan. Dito ang ancestral roots ko, kaya dito ako mag-i-stay habang nandito sa Cagayan. Ito ang town hall ng Enrile, Cagayan. Makikita din sa right side niya yung fire station saka yung police station. Ang Enrile ay ang pinaka-southernmost town ng Cagayan Province na nasa provincial tri-boundaries ng Cagayan, Isabela at Kalinga. Ito ay nasa timog ng Tuguegarao City, silangan ng Solana, Cagayan
kanluran ng Santa Maria Isabela at hilaga ng Tabuk, Kalinga. Ito ay maganda at mapayapang bayan na kilala sa mayamang kasaysayan at likas na kagandahan. Asahan dito ang luntiang tanawin, lalawak na palayan at friendly locals. Nag-aalok din ang bayan ng iba't ibang mga activities kagaya ng hiking, birdwatching at river cruise. Ito ay isang magandang destinasyon para sa mga naghahanap ng karanasan sa tradisyonal at kulturang Pilipino. Kilala rin ang bayan ng Enrile as the peanut capital of the Philippines. Although yung municipal hall sa kapalengke ng Enrile ay nasa highway, yung town proper niya ay nasa looban. Interior town ito. Ito yung junction kung saan kakanan ka papunta sa town proper. Yung pakaliwa naman ay papunta ng bayan ng Solana at saka ng Tuguegarao City. Up ahead is Solana Junction. Pag dumiretso ka, papunta yan ng bayan ng Solana, Cagayan. At kanan naman, papunta sa city ng Tuguegarao. We are now approaching the famous Buntun Bridge. Ito ay isang iconic landmark dito sa Cagayan Valley. Ito ang Buntun Bridge. Ang Buntun Bridge ay isang epic na landmark sa Pilipinas. Tinatawid nito ang pinakmahabang ilog sa Pilipinas na ang Cagayan River at kinokonekta nito ang bayan ng Enrile at Solana sa timog patungong Tuguegarao City sa hilaga. Ipinatayo ito noong 1969 na may habang 1.3 kilometers. Isang popular na paniniwala na ang tulay na ito ay sapat ng haba para kantahin ang pambansang awit ng Pilipinas habang tumatawid. We are now entering the city proper of Tuguegarao City sa Cagayan. Ito ang final destination natin at dito magtatapos ang ating vlog, ang ating biyahe, ang ating paglalakbay sa northern part ng Philippines. Nandito na tayo sa Tuguegarao City, Cagayan. This is our final destination, kaya hanggang dito na lang ang ating episode. Naway nag-enjoy kayo sa paglalakbay natin ito sa ating biyaheng norte. Maraming salamat sa panonood at pagsama sa pamamasyal kong ito. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana naman subscribe na kayo ngayon dito sa channel ko. Huwag kalimutan pindutin yung bell icon para masundan nyo ang aking mga pamamasyal, paglalakbay at biyahe upang makita ang magagandang lugar ng Pilipinas. Thank you and God bless. Until my next vlogs. See you!